Okay, so good morning. Welcome back to my channel. This is Lon again. So, Lon the Broke. So, today will be our day 4, so 16th of April. And let's talk about, so, kahapon, it's 15. Actually, nag-try ako mag-place ng order. I think it's around order or trade. I think it's around 11 in the morning. Pagkatapos ata nung ano ko nung last video natin kahapon. So, hindi ako kumita kahapon. Pero proud ako kasi for the first time in a long time, sinunod ko yung sarili kong trading rules. So, kumbaga, oo, talo eh. Talo tayo ng $5 dahil 50 pips yun. So, it is a stop loss. Pero, ang maganda kasi, no revenge trade akong ginawa and no FOMO, yung tinatawag natin FOMO, fear of missing out. So, discipline lang at para sa akin, panalo na yun eh. No? Pero talo talaga. In terms of finance or pera, talo siya. Nag-enter ako after ng analysis kahapon. So, 50 pips stop loss, 100 pips for take profit. Good risk reward ratio siya eh. So, gamit ko lang nun is 0.01 yung ating lot size. So, very ano siya, maliit. Kasi nga, ang liit na lang ng kapital. Pero yun nga, nahit agad yung stop loss ko bago pa mag 1 p.m. Kasi nagno-notify yun sa phone ko eh. And unlike before, hindi ko agad ginagalaw yung trade. So, hindi ako nag-panic, hindi ko pinilit bawiin. So, yung $5 loss, kumbaga loss siya, pero ang binili natin doon, disiplina eh. So, kung araw-araw ko tong mindset, so, kahit matalo, for me, panalo pa rin. Sa tingin nyo, no? Pero ngayon, ibayin natin ng konti. So, makikita nyo dyan, may tatlo tayong window dyan. So, yung first window natin, by the way, it is BTC USD pair. So, the first window is 1 minute. So, yung makikita nyo gumagalaw dyan, per candlestick na tinatawag, yung red and green, 1 minute yan. So, yung next natin is 5 minutes time frame. So, yung kada candlestick niya, candlesticks niyan, 5 minutes. And then, yung isa pang window is 15 minutes. So, pare-parehas lang siyang BTC USD. Ganito kasi yung ginagawa ko. Ang sarap niyang tingnan. Makikita mo yung view. Agad-agad. Kumbaga, ma-analyze mo na siya eh. So, I'm more on technical analysis. So, pag sinabi natin technical analysis, ito yung more on you're checking or I'm checking price movement and chart patterns natin. So, yun. So, meron pa tayong remaining $7.73. So, ngayon, magta-try tayo mag-place ng order. So, bali ang gamit ko, sa phone ako magpe-place ng trade and magre-reflect naman dyan yung order natin. So this is our final chance, kumbaga. Pero sundan pa rin natin yung natin, um, yung reward ratio natin ng 1:2, which is yung 1, yun yung um, $5 for stop loss and
Yung 2, yung for take profit natin, and that's 100 pips. Okay? So nakikita nyo, yun na, gumagalaw na yung market natin, yung mga candlesticks. So ang taas nung umangat yung ano natin, no? Yung time frame natin sa 1 minute. So ang titingnan ko dyan, yung window 1 and 2, which is 5 minutes and 15 minutes. And siya nga pala, ang gamit nating indicators dyan, yung nakikita nyong tatlong lines, taas, baba, taas, gitna, baba, yan yung tinatawag natin Bollinger Bands. So, ano siya, effective siya for me eh. And then yung red one na, itong red one na to, yan yung tinatawag nating moving average exponential. So, it's 200 yung value niya. Ito yung mag-indicate kung ano yung trend ng market eh. So, is it pababa, pataas? So, dati mali ko rin yung ano eh, I'm always trading against the market. So, kunyari, yung pababa, magpitrade ako pataas. So, nilalabanan ko siya. Hindi ko alam. May sariling desisyon. Kasi, ang point dito, yung mga indicators na yan, maraming gumagamit. So, malaki yung chance na pag sinabayan mo, pag sinunod mo, makakasabay ka sa flow ng market. Ayun. So, yan. Place tayo ng order. I think, hinihintay ko pa sana itong, ano eh, itong third window natin na at least matouch niya tong upper Bollinger Band o yung upper na ano natin dyan, yung linya natin dyan. Para indication na ng ating magandang position. Kasi yung dalawa na yan, though small time frame to, hindi ganun ka-effective yung moving average natin, pero malaki pa rin yung factor niya. So, ayan. So, dinidecline na ng window 2 natin, which is 5 minutes. So, sige. Let's see. Ayan, umaangat-angat pa siya eh. Wait lang. Mag-position lang tayo dito. So, pag nag-place ako ng trade, makikita nyo agad. Magre-reflect yan. Tapos, pe-place tayo ng ating stop loss and take profit. Okay. Sige, sige. Maangat pa konti. Pwede na yan, pwede na yan. So, place tayo. Umaba pa, umangat pa ba siya? Hindi ko nahabol to kanina oh. Sayang. Ito. Maganda yung pag-jump siya dyan. Pero mukhang babawiin naman. Ayan, let's see. Wait lang ah. Di pa naman tayo nag-place ng trade. Check lang natin konti kung itutulak niya pa pataas. Mm-hmm. So, ito yung ating pinaka ano natin dito eh, target natin. Ayan. Binibreak niya na dyan eh. So, yun. Okay. Maganda na yung position natin dito. Oh. Meron na tayong, nakalimutan ko yung term eh. Sige, place na tayo ng ano dyan, order. Ayan. So, nakita nyo, sell 0.01, which is yung lot size natin. Lalagyan ko ng stop loss and take profit para mag-reflect din dyan. Wait lang ha. So, ang ating stop loss is 50 pips.
So we have pag 350. So plus 4, 350 times zero. Yan, naglalagay tayo ng ratio natin. Stop loss and take profit. 8 to 850. Ayan. So, nakita nyo guys. Ayan na ang ating um, ito yung ating SL. Yan, dito tayo mas malinaw konti rito. SL which is stop loss. And dito yung TP natin which is take profit. Okay? So makikita nyo dyan, ayang, ayang gumagalaw na yan. Yan yung price action natin. So pag umangat yan at hinampas niya to, sunog. Hindi pa naman sunog, may matitirang $2. Pero kumbaga, stop loss, talo ka na. Yun na yung pinaka-risk mo for today. And then, pag na-hit naman to, which is, of course, take profit yan, man. So, $10. Not bad, nabawi natin yung talo kahapon and may extra tayo. So, magiging, nadadagdagan ng ating, chances of winning or winnings. So, we look forward for that. Ayun, so, balitaan ko kayo kung anong magaganap dyan. And, for me, maganda yung position natin kasi dalawa yung indicator natin dito na malaki yung chance na ma-push siya. Pero sabi nga kasi walang perfect na indicators. May isa pa kasing tinatawag yung nabanggit ni Ryan na FA. I believe he is pertaining to fundamental analysis. Pag sinabi kasi nating fundamental analysis, it's more on you are checking the health of a certain or specific company or companies. You are checking the health or the growth of their assets or a specific assets. Yun yung tinatawag na fundamentals or fundamental analysis. So, ako kasi more on nakafocus tayo sa price actions nung mismong chart, yung patterns nila, dun tayo. Kasi hindi naman natin na susubaybayan. Pag nag-focus ka sa fundamental analysis, kailangan, ka rin uh, magaling ka in terms of um, global news, yung, yung mga economical effects sa isang country. So, kung nabalitaan nyo, yung ginawa ni Mr. President Donald Trump. So, nagpataw siya ng malaking buwis in terms of goods na pumapasok sa country nila, which is malaki yung naging effect sa market. Kung di nyo napansin or kung napansin nyo sa mga medyo into trading, into market analyzation, mapapansin nyo malaki yung binaba. Yung sa Bitcoin pa lang, pati yung nadamay na rin yung gold. Pero hindi masyado kasi ibang level kasi si gold eh. So, yeah. For me yun, malaking bagay yun. And, eto, titingnan natin kung ang ads ay pagbibigyan tayo. So, ayan. Balitaan ko kayo bukas or I will share also shorts, YouTube shorts. Kung napansin nyo, nag-share din ako ng shorts or YouTube short na yung trading rules natin. So, yun. Hindi ko lang na-add dun yung pinaka ginagamit nating
ano to, yung lot size, yung 0.01. Pero yung recently nga na loss natin, it's more on kasi naging greedy tayo and lumakas yung pagiging ano eh, lumakas yung pagiging revenge trader natin. Yung tipong wala nang lot size. Bitaw lang ng bitaw ng ano, ng trade. So yun, pati pera bumitaw na. Yan, so sana makita natin kung ano yung magiging improvement natin dito. And yun, so stay tuned. Walang mahiyang magtanong ha. Tayo-tayo lang to. Ako lang to, si Lon lang to. Yung si Ryan. I appreciate na yung inputs niya, yung ideas niya. Sabi niya hindi pa siya nakakapag-trade. Wag mong subukan. Joke lang. Ano kasi more on ano ka dapat um, kasi ako mataas kasi yung ano ko eh, yung kumbaga yung risk tolerance ko eh. Siguro na mamamanhid ka pag marami ka ng losses, parang yun na yun. Pero syempre, di ba, matututo ka. Matututo ka talaga eh. Sa, kumbaga, yung hard way mo siya matututunan eh. Pero worth it naman. At least, you have something to, ano, to remember kung ano yung pinagagawa mo. And ang pinaka-importante, may natutunan tayo doon. So, especially today, ano na, Holy Week na, isa to sa ano natin eh, ginagawa nating reflection, yung mga setbacks natin. Napaka-importante na aside from this setbacks, hindi tayo matutulog doon sa setbacks na yun. Lagi natin isipin na meron pang other ways na mababawi rin yan. Kumbaga, ang importante eh, yung journey mo along the way. And yeah, dami ko na naman sinabi. Sorry. So yun, titignan natin to ha. Yan, nakita nyo na kung paano tayo nag-place ng trade, kung paano siya nagaganap sa buhay ng isang loan. So yun, kita kits and see you sa next video. Stay tuned ha. Bye for now.